Matagal ko na itong ginagawa ka, Laurel, at simula nang magawa ko ito para sa akin at sa buong pamilya ko, ito ang nagdadala ng kasaganahan at swerte para sa amin. Ngunit aking paalala lamang sa iyo at ito ang lagi kong sinasabi. Ang lahat ng pampaswerte ay sinasamahan dapat ng kasipagan at pagsisikap sa buhay. Gusto mo bang malaman kung papaano ko ito ginagawa? Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang pampaswerte videos. Ang ritual na ito ay ginagawa lamang kapag naglilipat sa bagong bahay, may bagong negosyo o inilalagay sa bahay bago magpalit ng taon at pinapanatili itong nakadisplay sa buong taon. Ito ay ginagawa para sa pagpapatuloy ng suwerte at kasaganahan. Ang mga ito ay sumasagisag sa abundance, harmony, suwerte at tagumpay. Bakit gold o ginto ang takip nito? Dahil ang gold o ginto ay sumisimbolo sa kayamanan. Maaari ka ding gumamit ng silver at iba pang kulay na sumisimbolo sa kayamanan. Huwag lamang gagamit ng plastic na garapon. Ang plastic ay synthetic at ito ay hindi natural na siyang hindi dinadaluyan ng enerhiya. Ito ay 6 na garapon dahil ang 6 ay isa ring swerteng numero dahil ito ay nangangahulugang daloy o flow. Ito ay representasyon ng kaligayahan at mga biyaya. Karamihan sa mga umuusbong na negosyo ay may number 6 sa kanilang pangalan o trademark. Ang number 6 sa numerology ay kaligayahan sa tahanan, pagkakaisa at katatagan. Para sa mga mapamahiin na Chino, ito ay sumisimbolo sa wealth at positive relationships o pagkakaroon ng maayos at magandang relasyon sa lahat. Paano naman ito gawin? Una, bago gamitin ang mga garapon, siguraduhin na nalinis o nahugasan ang mga ito sa katuyuin nito. Pagkatapos ay insensohan ang mga garapon upang maalis ang mga negative energy na maaaring nakakapit dito. Ito ay nagmula sa labas kaya hindi natin sigurado kung anong enerhiya ang nakakapit dito. Pangalawa, unang ilagay ang tubig. Sunod ang asin. Sunod ang bigas. Pagkatapos ay ang asukal. Saka isunod ang barya. At aking inilalagay sa huli ang laurel. Ano ang mga simbolismo ng mga ito? Una, ang tubig ay sumasagisag sa patuloy na daloy ng kasaganahan sa pamilya. Pangalawa, ang asin ay para sa pagtaboy ng negatibong enerhiya. Pangatlo, ang bigas ay simbolismo ng abundance. Pang-apat, ang asukal ay simbolismo ng matamis at masayang pagsasama. Pang-anim, ang coins o mga barya ay sumisimbolo sa material gains. Pang-anim, ang dahon ng laurel ay simbolismo ng katanyagan at tagumpay. Ito ay prominente sa mundo ng mahika. Saan ba ito swerteng ipwesto sa loob ng bahay o negosyo? Ipwesto ito malapit sa main door, altar, at money area o wealth area ng bahay. Sa negosyo ito ay ilagay malapit sa cash register o lugar kung saan madalas ay may pumapasok na pera. Kailan ito mainam at swerteng gawin? Una, gawin ito kapag lilipat sa bagong tahanan. Pangalawa, pwede din na gawin ito kapag magbubukas ng bagong negosyo at ilagay ito sa pwesto ng negosyo. Pangatlo, pwede ito sa araw ng Huwebes dahil ang araw ng Huwebes ay para sa mga ritual na may kinalaman sa abundance. Pang-apat, pwede ito sa bisperas ng bagong taon o gawin ito sa pagsalubong sa bagong taon. Pang-lima, ito rin ay swerteng gawin sa araw ng full moon. Pang-anim, pwede rin ito at swerteng gawin sa araw ng new moon. Kapag itatapon na ito ay pasalamatan muna bilang respeto at pasasalamat sa nagawa nito para sa iyo. Una,
Sa tubig ay ipaano dito kasama ng kapwa nito tubig na dumadaloy. Pangalawa, sa asin, ibaon nito sa lupa o ipaanod sa tubig. Ang asin ay mahusay mag-absorb ng negatibong enerhiya. Pangatlo, sa bigas, kung ito ay naluma na, ibaon ito sa lupa upang maging pataba. Pang-apat, sa asukal naman ilagay ito sa lupa o hayaan na kainin ng mga langgam. Panglima, sa coins ito ay ipangdonasyon. At pang-anim, sa laurel, mag-wish at gawin itong insenso. Ang abo naman ay isaboy sa hangin o ipaanod sa tubig na dumadaloy. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.